ang Kristo bisig ng Diyos? Alam mo naman ang kahulugan ng bisig, di ba kapatid? Halimbawa ito bisig ko. Magmumula dito. Braso na nga ang tawag diyan sa Kastila niya. Hanggang kamay. Bisig yan eh. Sa pamamagitan niyang bisig na yan, inilabas ng Diyos ang Israel sa Ehipto. 05:15 ng Deuteronomio. At yung aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig na pat. Kapatid, ang naglabas sa Ehipto sa mga Israelita, isang unat na bisig at makapangyarihang kamay. Magkadugtong kasi yung bisig at kamay. Hindi naman makakapangsyon yung bisig kung wala yung kamay. Ngayon, di maliwanag sa'yo yan. I hope maliwanag sa'yo. Basahin ngayon natin ang Lucas. Ang sabi rito sa isang talata ni Lucas, pakinggan mo ha, sa 11:20. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yun ang Panginoong Hesus, nagpapalabas siya ng demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Babahagi ng ano yan ha? Ang bisig ganun, kasama pa pala pati daliri. Yung daliri ng Diyos nagtatrabaho. Sabi ni Kristo, sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, nagpapalabas ako sa inyo ng mga demonyo. Alin ba yung daliri na ginagamit ni Kristo para magpalabas ng demonyo? Basahin natin ang Mateo 2:29. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayun, maliwanag yan, kapatid? Ang Espiritu ng Diyos, ang gamit ng Panginoong Hesus para magpalabas ng demonyo. Doon sa Lucas ang sabi niya, daliri ng Diyos. Ang punto ko ganito, kapatid. Ang Kristo Berbo Salita, tinatawag ng Biblia na Diyos. Ang Espiritu Santo, daliri ng Diyos. Meron bang bahagi ng Diyos na hindi Diyos? Lahat ng bahagi ng bayabas-bayabas. Ang isang punong kahoy, mula ugat hanggang bunga pareho. Yun, hindi Picosopia yan ha. Biblical wisdom yan nandun sa Roma. Basahin natin ang wika ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Nagsasalita siya tungkol sa figuratively tungkol sa puno ng olibo. Kung ang paunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. Kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Kaya mula ugat hanggang sanga hanggang bunga, yan ay olibo. Pare-pareho. Ganon din yung bayabas. Mula sa ugat hanggang puno hanggang sanga, hanggang dahon hanggang bunga, bayabas. Ang Diyos, bahagi niya ang Espiritu Santo bilang daliri ng Diyos. Ang Kristo'y bisig ng Diyos. Sa mga pagpapakilala ng Biblia, salita ng Diyos ang salita ay Diyos. Yung pangdaliri, hindi rin ba Diyos yun? Para sabihin mo yon, active force lang, nilalang ang Espiritu Santo. Etong mga pastor na to, di nakakaintindi ng kanilang itinuturo. Ewan ko kung maiintindihan mo. Ako kapatid, lahat ng bahagi
ng isang person na kung tawagin sa Biblia ay Diyos. Lahat ng bahagi niya Diyos, walang hindi Diyos doon.